Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Magagandang asal para sa mag-aaral ng kaalamang Islamiko. At nandito pa rin tayo sa panimula. At ang panimula ng aklat na ito ay nakatutok sa ikhlas. Alhamdulillah. Dahil ang ikhlas, dito nag-uugat ang lahat ng kabutihan. Mabuting akida, mabuting gawaing pagsamba, mabuting asal, lahat-lahat. So dito, sinabi ni Sheikh, وفي الحديث فائدة مهمة ألا وهي عدم المبالغة في الثناء على من رأيناه يعمل أعمالا صالحا وعدم الإفراط في دم من يعمل أعمالا سيئة. Sa hadith na nabanggit natin nung nakaraan, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga itsura at sa inyong mga yaman. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, subalit siya ay tumitingin sa inyong mga puso at inyong mga gawain. So dito sinabi ni Sheikh, paliwanag niya rito, ang hadith na ito ay mayroong mahalagang aral na hindi tayo magmamalabis sa pagpuri sa sino mang nakikita natin na gumagawa ng mabubuting gawain. At hindi rin naman tayo magkukulang, kumbaga, sa ifrat pala to, hindi tafrit. At hindi rin naman tayo magmamalabis din sa paninisi sa nagkakamali o nakakagawa ng masama. Innama nabgudu tilka al-khasla li ashabiha li ihtimalin an yakla'a anha fayatuba wa yakunu hasnul khatimah. Bagkus ang marapat nating gawin ay ang kamumuhian natin ay ang katangian, masamang katangian na taglay ng tao na ito. Sa ating pag-asa na maaring sa pamagitan ng pagkamuhi natin dito, syempre ang pagkamuhi na ito ay na-express sa pamagitan ng pag-uutos natin sa kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Kapag nakita tayo ng mali, sabihin natin doon sa tao na siya ay mali. Hindi doon sa ibang tao natin sasabihin na mali si ganito. May mali, si Manong na lang sample natin. Si Manong sample natin. O sabihin natin, mali si Manong. O, hindi yung sa parok pa niyo, sa hidaya malalaman, mali pala siya. So, direktahin natin si Manong, inshallah. Pero ayusin nyo naman. Ayusin nyo yung pagsasabi. Baka naman mabatukan din kayo ni Manong. Magugulat siya sa inyo. So, yung hadith, yung inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, ito yung isa sa mga aral niya. Hindi tayo magmamalabis sa pagpuri sa tao at hindi rin naman tayo magmamalabis sa paninisi sa tao. Dahil katulad nung nabanggit nating hadith na meron daw sino man sa inyo na maaring ayon sa pananaw ng kanyang kapwa-tao ay magiging kabilang sa mga tao sa paraiso. Pero sa totoo niyan, siya pala ay magiging kabilang sa mga tao sa impyerno. So yung tao, maaaring limitado yung ating pag-unawa sa ating kapwa-tao, kaya hindi tayo dapat judgmental, hindi tayo dapat mapanghusga. Okay? Pero hindi rin naman ibig sabihin na magiging manhid tayo. Okay? Kapag hindi natin nagugustuhan yung isang bagay, di linawin natin, ano ba yung ginagawa nyo na yan? So, tapos establish tama ba siya o mali. Saka na magkaroon ng reaction. Hindi naman yung manhid ka lang na
na wala ka ng pakialam. Kasi ang tao ay sinusubukan ni Allah sa pamagitan ng isa't isa. Okay? Ang tao ay sinusubukan sa pamagitan ng isa't isa. Lahat. Huwag niyong isipin na kayo lang ang naiinis sa kapwa nyo. Baka ang kapwa nyo mas naiinis pa sa inyo, hindi lang sila nagsasalita, nagtitiis lang sila. Okay? So, huwag nating titingnan daw yung ating mga panlabas lang na itsura o gawain. Katulad ng kung paanong si Allah ay hindi tumitingin dito dahil lang finally hahatulan ay ang mga puso at ang mga gawain. Puso, ibig sabihin yung intensyon, at gawain kung ito ba ay naging mabuti o masama. Pero syempre lilinawin natin na hindi rin naman ibig sabihin nito na wala na tayong pakialam sa magiging resulta ng ating gawain, kung ito ba ay magiging mabuti o masama. Palaging ang tao ay babalansehin niya ang kanyang mga niya o yung kanyang gaya, ang kanyang goal, doon sa kanyang mga gagawin na mga asbab o means. Dapat pareho itong mabuti. Kaya sa Islam, hindi tayo naniniwala doon sa kasabihan na the end justifies the means. Na ang resulta ay magja-justify o magbibigay ng katarungan sa pamamaraan. Na kahit masama yung pamamaraan, kung mabuti ang dudulot nito, hindi tayo naniniwala sa ganitong kasabihan. Okay? So tayo ay gagawa ng mabuti at hahangarin natin na ang gawaing mabuti na ito ay magdudulot ng mabuti rin, inshallah. Dahil maaring mangyayari na ang isang mabuting bagay na gagawin ng tao ay magdudulot ng mas malaking kasamaan. Maaring mangyayari na ang gagawing mabuti ng tao ay magdudulot ng mas malaking kasamaan. Halimbawa niyan yung mga rebelyon, yung mga nagre-rebelde laban sa mga pinuno, mabuti ang hangarin nila. Sasabihin nila, itaguyod ang katarungan, matanggal yung nepotism, matanggal yung mga kamag-anak ng pinuno na namumuno, na abusado. Maganda ang layunin. Pero yung paraan ay mali. So merong mabuting paraan para mawala yung bagay na yun. Pero nga, bandang huli itong mga tao kasi na ito kadalasan, yung mga hindi nagiging mabuti sa kanilang kaparaanan sa pagkakamit ng mga pagbabago, reforma, at iba pa. Actually, sila yung gustong maghari talaga eh. Kaya nila kinukontra yung pinuno, hindi dahil sa hindi makatarungan yung pinuno. Kinukontra nila yung pinuno kasi gusto nila sila maghari. Kasi yung mga yan, kapag naupo yan, naging pinuno rin, baka mas masahol pa sila dun sa pinalitan nila. At yan ang madalas na nangyayari. Mas masahol pa sila kaysa doon sa pinalitan nila. Nagiging sila yung tao na kinamuhian nila o mas malala pa. Kaya kapag may ganitong tao, magpakalayo-layo na kayo. Halimbawa niya, yung mga komunista, rally ng rally, sige, luklok mo sa pwesto yung mga yan. Kung gaano kaabusado yung mga yan. Yung personal na karanasan ko yung sa mga yung mga aktivista ko noon, napakasasama ng ugali ng mga hayop na yan. Kunwari lang galit sa gobyerno, pero sila mismo galit sa kapwa-tao nila. Actually, gusto nilang pagharian lang ang kapwa nila tao. So mag-iingat kayo dun sa, kumbaga sa pakikisama sa mga tao at palagi nating, kumbaga gagawin nating kasi mahirap mahatulan yung ano ba talaga yung intention ng tao. Titingnan natin palagi yung kanilang resulta, yung resulta ng kanilang mga ginagawa. Kung nagdudulot ba ito ng kapanatagan, nagdudulot ba ito ng kaguluhan, nagdudulot ba ito ng fitna, nagdudulot ba ito ng pakinabang, at iba pa. Kasi nga dito, so kung meron man daw gagawin yung tao, di ba? Huwag tayo masyadong pupuri sa kanya kung may gagawin siyang mabuti. At kung may nakita tayo na gumagawa ng masama, hindi rin tayo magmamalabis sa pagtatakwil sa kanya. So, dapat makatarungan, makatuwiran. Kumbaga, suwabe lang. Kumbaga, hindi yung sobra-sobra.
وأيضا قد يكون ذلك يعمل أعمالا صالحة فيما يراه الناس ويقصد بها الرياء والسمعة. Kasi nga, maaaring mangyari na yung tao na gumagawa ng mabuti, ayon sa nakikita ng mga tao, ang hangad niya sa mabuting gawain na ito ay ang pagpapakitang tao at pagpaparinig. Riya, pagpapakitang tao, yung sum'a, pagpaparinig, kumbaga. Although yung sum'a, naintindihan nito bilang reputasyon, pero pag sinabing sum'a sa konteksto ng riya, ito na yung pagpaparinig. Kumbaga, meron kang gagawin na gusto mong makita ng iba, nang sa gayon ikaw ay kanilang pupurihin, pasasalamatan, o bandang huli ay makakapaningil ka sa kanila ng utang na loob at hindi kanila matatanggihan. Minsan itong bagay na ito normal sa tao. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Islam sa ganitong katangian. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yung mga dulong bahagi ng Suratul Layl, yun ay binanggit ni Allah tungkol sa kanya. Yun nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala li ahadin min ni'matin tujza illa ibtiga'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda." Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, hindi siya tumulong sa kanino man upang siya ay magantimpalaan. Bagkus ay ginawa niya ang mga ito upang kalugdan siya ng kanyang Panginoon, alang-alang sa mukha ng kanyang Panginoon, na maaaring manguhulugan yung mukha ni Allah dito na literal na mukha, at siyempre maaari rin naman maintindihan na figurative, kumbaga figurative expression ito ng paghahangad ng kaluguran ni Allah, na hinahangad ng mananampalataya ang mukha ni Allah. Pero siyempre, naniniwala tayo may mukha si Allah. At sinabi ni Allah, "Wala sawfa yarda," at tiyak na siya ay malulugod kapag ginantimpalaan na siya ni Allah. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, doon sa Makkah, doon sa mga naunang bahagi ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ko na ito dati, binibili niya yung mga alipin para palayain. At kabilang sa kanyang mga nabiling alipin ay maraming mga babaeng alipin, at isa sa pinakakilalang alipin na binili niya at pinalaya, isang alipin na nakikilala na duwag at halos walang halaga para sa mga tao, si Bilal bin Rabah, nabili niya. Kaya tinanong siya nung kanyang tatay, si Uthman, "Ano ba itong mga pinagbibili mo na mga alipin? Puro mahihina, walang pakinabang sa iyo." Pero nga, wala nang pakialam si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu doon. Hindi niya kailangan yung pakinabang ng mga alipin na yun, dahil binili niya ang mga yun dahil sila ay mananampalataya, at binili niya para palayain, at syempre binili niya para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, binibigyang diin muli na huwag tayong masyadong magbabase sa ating paghahatol sa tao ayon sa kung ano ang nakikita natin sa kanya na hayagan, dahil maaring ang tao na ito ay gumagawa ng kanyang mga gawaing mabubuti sa pagpapakitang tao at pagpaparinig. Na syempre yun nga, pwede naman tayo maghinala sa ikhlas ni naman. Nang tinutukoy ko rito ang paghihinala, nang sa gayon ay hindi tayo magugulat kung halimbawang yung tao na yun ay mayroong masamang plano sa kanyang mga ginagawa. Kumbaga, handa tayo. Counterintelligence, kumbaga. Na kunwari, hindi natin alam, pero alam natin na may masama silang pinaplano. Na yun naman talaga yung naging dahilan din kung bakit hinayaan lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga munafik na pag-alagala sa Madina. So tayo, maaari tayong maghinala, at maghihinala tayo sa pamagitan ng kung anong resulta ng ginagawa ng mga tao. Okay? Pero kung hahatulan natin sila kung sila ba ay nagkaroon talaga ng ikhlas o wala tayong karapatan dito. Yun ay kay Allah lang. Pwede maghinala,
nang sa gayon ay maprotektahan natin ang ating mga sarili kasi laganap ang panlilinlang. Kahit sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laganap, mas lalo na ngayon. Mas lalo na ngayon. So maaaring merong tao na mabuti sa nakikita natin ang kanyang ginagawa. Pero ito pala ay riya at sumu'a, pagpapakitang tao at pagpaparinig. Fala yuthaba alayha bal qad yahillu alayhi al-uquba fil akhirah. Na yung tao na ito na nagpaparinig at nagpapakitang tao ay hindi mabibigyan ng gantimpala sa kanyang gawaing mabuti, bagkus siya ay maparurusahan sa kabilang buhay. Katulad na banggit ko nung nakaraan, merong mga kasalanan na merong hukom sa dunya at may hukom sa akhirah. Halimbawa yung pagnanakaw, may parusa rito at may parusa sa kabilang buhay kapag mahuli siya. Pero merong mga kasalanan na walang hukom sa dunya pero may hukom sa akhirah. Ito yun, yung riya, yung pagpapakitang tao. Wala namang pwedeng makukulong o malalatigo o maparurusahan dahil sa pagpapakitang tao. Naparurusahan ng kanyang kapwa-tao, wala. Si Allah ang magpaparusa rito, inshallah. Inshallah, kasi bakit ko nasabing inshallah? Kasi depende rin sa kanya kung siya ba ay magbabalik loob kay Allah o hindi. Yun nga sinabi, kama kana min dalika ar-rajulu alladhi kana yuqatilu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam diddal musyrikin wa kana la yada shaddatan wala qadatan wala fadatan illa tabaaha yadribuha bisayfihi. Merong mga tao na inakala natin na mapapabilang sa mga tao sa paraiso dahil sa inakala natin, pero siya pala ay kabilang sa mga tao sa impyerno. Ang kwento ng hadith na yun ay doon sa isa sa mga labanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung di ako nagkakamali, ito ay sa Uhud. Okay? So katulad daw ng kwento sa tungkol sa isang lalaki na nakibaka kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga musyrikin. At wala siyang iniiwan na sino mang kalaban, liban na lang na sinusundan niya ito para patayin. Yung kalaban, siyempre. Kalaban na sundalo, hindi ito sibilyan ha. So marami siyang napatay na kalaban na sundalo nung panahon na yon. Fa'atna alayhi sahabatu, at pinuri siya ng mga sahaba. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu min ahlin nar. So pinuri siya ng mga sahaba na napakatapang niya at napakahusay, pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ay kabilang sa mga tao sa impyerno. At ang pagkakasabi rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tao sa impyerno, hindi naman ibig sabihin na kafir siya. Kasi maaari naman papasok sa impyerno ang mananampalataya. Dahil sa kasalanan na nagawa niya na hindi siya nakapagbalik loob kay Allah rito. Kasalanan na kinamatayan na niya. Okay? O kasalanan na malaking kasalanan, kabira, na unang-una hindi niya nagawang magtauba mula rito, at syempre meron pang mga karapatan na naiwan na hindi niya napagbayaran. So doon niya pagbabayaran sa kabilang buhay. So itong tao na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kabilang sa mga mananahan sa impyerno. So yung mga sahaba, katulad nung sahaba na sinundan niya yung lalaki na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga tao sa paraiso. Nakitira siya sa kanya ng ilang gabi para malaman niya ano ba yung sekreto ng tao na yun, at nalaman niya na wala naman siya talagang ginagawang espesyal. Ang ginagawa niya lang ay nililinis niya ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, gabi-gabi bago siya matulog, na pinatatawad niya ang sinumang Muslim na nakagawa ng masama sa kanya. Na totoo naman na magaan sa pakiramdam ang magpatawad. Pero siyempre, ang pagpapatawad na ito ay hindi rin naman mangangahulugan na magpapakatanga tayo. Okay, patawarin nyo, sige, pero pag umulit yan, titirahin ko na yan. Ganda lang ang isipin nyo. Kasi yung masasamang tao, naglipa na yan sa mundo, tapos mambibiktima yan ng mabibiktima,
Kung pabayaan lang natin yan na naglilipana, kakalat yan at marami silang mabibiktima at marami silang kumbaga, mahawaan ng kanilang ugali. Kasi toxic na ugali, actually, ano yan nakakahawa. Kumbaga, may mga tao talaga na ako personally, may mga tao ayokong nakikita kasi parang tumitigas din yung puso ko pag nakikita ko sila. Tapos meron din naman tao na kapag nakikita ko, lumalambot din ang puso ko. Yung mga tao na tumitigas ang puso ko kapag nakikita ko, kasi alam ko kupal, alam ko mandurugas, alam ko sarap sapakin. Pero may mga tao, alhamdulillah, may mga tao na mabubuti, na mainam na makasama. So, mag-iingat tayo. Magpatawad pero huwag makalimot. At pairalin palagi ang katotohanan. Yan ang minsan problema sa ibang mga Muslim. Akala nila ang pagiging matuwid, yung kaya naging khutbah ko yun ng Biyernes. Akala nila ang pagiging matuwid ay yung hindi ka makikipag-away. Pwede ka makipag-away, pwede ka makipagtalo, pwede kang magalit. Pero syempre lahat yun igagawin mo alang-alang kay Allah. At ayon sa hangganan na itinakda ng Islam. Maaring iba-iba yung paraan kung paano mo pakikitunguhan yung mga tao. May mga tao na matigas talaga, kailangan mo rin talagang magmatigas. May mga tao na pwedeng madala sa payo, may mga tao na pwedeng madala sa pangaral. So nga, pwede kang magpatawad pero wag kang magpapakatanga. So sinundan din itong sahaba na ito, ibang sahaba na ito, hindi na ito yung sahaba na binanggit ko kanina na nakitira doon sa bahay ng isang sahaba para malaman niya kung bakit siya kabilang sa mga tao sa paraiso. So meron doon isang sahaba, fatabi'ahu ahadus sahaba, at sinundan nga ito ng isa sa mga sahaba para malaman niya paano nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapupunta sa impyerno yung taong yun. Samantalang, napakatapang, napakalaki ng serbisyo, kumbaga, sa Islam. At nang nakita niya ito, fajarhan syadidan. Nakita niya ito na sugatan at malala yung sugat nito. Na yung sugat na nakuha niya sa labanan. Fasta'jalal mauta, fawada'a nasala sayfihi fil ard. Minadali daw ng tao na ito ang kamatayan. Inilagay niya yung handle, yung hilt ng kanyang espada sa lupa. Wadababahu bayna thadayhi thumma tahamala alayhi faqatala nafsa. Itinusok niya raw yung handle ng espada niya sa lupa at itinutok yung dulo ng kanyang espada sa pagitan ng kanyang dibdib, sa gitna ng kanyang dibdib, at itinulak niya ang kanyang sarili rito at pinatay niya ang kanyang sarili. So nagpakamatay yung sahaba na yon, at alam naman natin na ang nagpapakamatay ay mapupunta sa impyerno. Kabilang ito sa malalaking kasalanan. So ang tao na ito, inakala ng mga sahaba na papasok sa paraiso, pero papasok pala siya sa impyerno. Kaya nga sa Islam, maraming mga tumutukoy sa pagbabawal sa sobrang pagpuri ng tao sa kanyang kapwa-tao. Sukdulan na si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, na kapag may maririnig daw siya na pumupuri masyado sa iba, ay marapat daw itong hagisan ng alikabok sa mukha. Marapat itong hagisan ng alikabok sa mukha upang ipakita sa kanya ang kasamaan ng masyadong pagpuri sa kapwa. So merong isang hadith, yun nga yung tungkol sa masyadong pagpuri, na pinaliwanag dito na ang masyadong pagpuri sa tao ay katulad ng pagbali mo sa kanyang likuran. Kumbaga, winawasak mo ang tao sa pamagitan ng masyadong pagpuri sa kanya. At totoong nangyayari yan. Na may mga tao na dahil masyado silang pinupuri ng iba, lumalaki yung ulo o yumayabang hanggang sa hindi na sila tumatanggap ng payo,
Hindi na sila tumatanggap ng gabay kasi bilib na sila masyado sa kanilang mga sarili. Nangyayari yan hanggang sa panahon natin ngayon. Tingnan mo yung mga vlogger na matitigas ang ulo na nagsasalita ng mga bagay-bagay na libag sa Islam, pero kapag sila ay sinawata, kapag sila ay sinaway, sila pa yung galit. At dahil marami silang kampon, marami silang mga followers na nagtatanggol sa kanila, lalo silang yumayabang. Dahil doon, kamamatayan na nila ang pagkaligaw. Kamamatayan na nila ang pagkaligaw. May mga personal akong kilala, yung isa sumama sa maute, wala, hindi na siya tumatanggap ng payo, sikat na siya. Ang daming nagtangka na kumausap sa kanya, wala. Doon, namatay na siya sa Marawi. Meron pang iba na kinamatayan na lang yung kung ano-anong mali na pinagsasabi nila. So yung masyadong pagpuri sa tao ay masama. So itong tao na ito, inakala nila na mabuti, pero mapupunta pala sa impyerno. Na ito nga, karugtong ng hadith na ito, yung nangyari na ito na nagpakamatay yung isang sahaba na akala nila ay papasok sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'mala amalu ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Tunay na mayroong tao nagagawa ng mga gawain ng mga tao sa paraiso ayon sa kung anong nakikita ng mga tao, pero siya pala ay kabilang sa mga tao sa impyerno. At tunay na mayroon ding tao, wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu linnas. Gagawa siya ng mga gawain ng mga tao sa impyerno katulad ng o ayon sa nakikita ng mga tao, wa huwa min ahlil jannah, subalit siya pala ay kabilang sa mga tao sa paraiso. Kasi bandang huli, yung tao na gumagawa ng mabuti, maaring maliligaw. At bandang huli, yung tao na gumagawa ng masama, siya pala ay magbabalik loob, kaya siya ay papasok sa paraiso. Whereas yung naligaw ay papasok sa impyerno. Kaya nga, mahalaga yung khawatim, yung husnul khatimah na tinatawag, ng tao ay mamamatay sa antas o sa kalagayan ng pananampalataya. At ito ay sahih na hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. At sinabi ni Sheikh, "Ara'ayta ya akhi, kayfa aduma amrul ikhlas wan niyya as-sadika." So nakikita mo na ba ngayon kung gaano kadakila ang usapin tungkol sa ikhlas at ang niyya na makatotohanan? Niyya na naghahangad ng kaluguran ni Allah. Ito yung tinutukoy na niyya as-sadika. Fasaratil a'mal tuqasu biha. Na sa pamagitan ng niyya na ito ay sinusukat ang mga gawain. Na maaaring isa sa mga kahulugan din nito na tuqasu biha, sinusukat sa pamagitan ng niyya, ang mga gawain ay sinusukat sa pamagitan ng niyya, na ibig sabihin, ang laki ng gantimpala na makakamit ng tao sa kanyang gawain ay nakasalalay sa kanyang niyya. Nakasalalay din sa kanyang niyya. Nakatulad nga ng mangyayari sa sala. Sa sala, halimbawa, maraming factors ang makakaapekto sa laki ng gantimpala na makakamit natin sa ating sala. Bawa, merong sala na kalahati lang nito yung reward na makukuha natin kasi marami tayong iniisip habang nagsasala. O maaari rin naman na mangyari na wala talagang reward na makukuha ang tao sa kanyang sala kahit anong husay niyang gawin ito dahil ginawa niya ito ng mayroong pagpapakitang tao. Napakahalaga ng ikhlas. At ganyan din sinabi ni Sheikh, "Wasma, wafaqakallahu likulli khair." At pakinggan mo, gabayan ka nawa ni Allah tungo sa lahat ng kabutihan. Liqaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan mo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Mustafa, isa ito sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, isa ito sa kanyang mga titles. Mustafa, ibig sabihin, pinili.
o hinirang. Katulad yung halimbawa dun sa aya, wastafaki ala nisa'il alamin. At hinirang ka namin sa babaeng lahat, sa lahat ng kababaihan. Tinutukoy doon si Mama Mary. Nabanggit yun sa Quran. Actually, nung nabasa ko yun sa Quran, first time kong nabasa sa Quran yung aya na yun, ang unang pumasok sa isip ko parang Hail Mary to. Siguro dito kinopya yung Hail Mary. At posible nga. Kasi ang Hail Mary, naunang ipinahayag ang Quran kaysa doon. So, may posibilidad na. Ginaya na lang nila yung sinabi. Doon, dinagdagan na lang nila ng iba pang mga sinabi doon. Doon sa Santa Maria, Ina ng Diyos. Mga ganong bagay. Sa Mustafa, ibig sabihin ng Mustafa, hinirang. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allahu mithla ajri man salla wa hadara la yankusu dhalika min ajrihi shay'a. Iniulat ito ni Imam an-Nasa'i at al-Hakim. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang magwudu at pinaghusay niya ang kanyang wudu at lumabas patungo sa masjid at pagdating niya sa masjid ay natagpuan niya ang mga tao na tapos nang magsala. Tapos na siya magsala. Bibigyan siya ni Allah ng katulad na gantimpala ng mga tao na nagsala, yung jamaah. At ang sala sa jamaah ay 23 o 27 times na mas malaki ang gantimpala kaysa sala ng sino man mag-isa. At ito ay sinasabi ng mga scholar sa lalaki. Kasi sa lalaki obligado ang sala sa jamaah. Okay, hindi sa babae. Yung babae siya, malaki pa rin ang reward niya kung sa bahay siya magsasala. Sa lalaki, mas malaki ang reward ng sala niya sa sala sa jamaah. At kung yun nga, hindi niya naabutan yung sala ng jamaah, makukuha niya ang reward na katulad ng laki ng reward nila, na hindi nababawasan ang reward ng mga kasali sa jamaah. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng parehong reward dahil pumunta siya ng masjid sa layunin, sa niya, na maabutan ang jamaah. Okay? Pero syempre, hindi rin man ibig sabihin nito na maaring ganito palagi. Kasi maaring yung tao na lilate sa jamaah sa isang hindi katanggap-tanggap na dahilan. Halimbawa, napabayaan niya talaga yung oras, nalibang siya kaka-scroll sa Facebook o ano pa man. So maaring hindi rin ganito ang kanyang kahihinatnan. So depende pa rin sa iba't ibang kalagayan. Pero marapat na magsikap ang tao na makamit ang lahat ng kabutihan, inshallah. Wahada mahmulun ala kanat adatuhus sala ma'al jama'ati walakinnahu ta'akhkhara li udhrin syar'i. So itong tao na ito na magkakamit ng gantimpala, ng reward, ng katulad ng nakasama sa sala ng jama'a, kahit na late siya doon sa sala, hindi niya na inabutan yung jama'a, ito ay para doon sa tao na nakagawian na niya na dumating sa sala ng jamaah sa tamang oras. Ibig sabihin, lagi siyang naroon sa jamaah. At naabutan niya ito sa tamang oras, ibig sabihin, sa takbiratul ihram pa lang ng imam, nandun na siya. At dumating lang ang pabihirang pagkakataon na dahil sa udhrus syar'i, dahil sa pinahintulutang kadahilanan, na nalit siya ng pagtungo sa masjid. At pagdating niya, tapos na yung mga tao nagsasala. So, ganun pa rin, may reward siya na malaki pa rin, inshallah. Katulad halimbawa, yung late ka nagising o kumbaga nadapa ka sa daan, kailangan mo mag-ayos, pwede na malaki yung kanyang gantimpala. Pero yung laging late, maaaring hindi sila ganito sa reward, inshallah. Na actually itong ganitong sistema ng pagbibigay ng gantimpala ni Allah,
Ito ay pagpapakita ng kanyang karam, ng kanyang pagiging mapagbigay. Okay? Na kung sa Quran, yubadilullahu sayi'atuhum hasana, papalitan daw ni Allah. Sa araw ng paghukom, papalitan ni Allah ng reward yung masasamang gawain ng mga nagbalik loob sa Kanya. So kung yun, bibigyan ni Allah ng special na consideration bilang parang incentive na, kumbaga, yung mga kasalanan mo na nagawa, sa halip na nakalista yon sa kasalanan, ililista yon bilang kabutihan kasi nagbalik loob ka na kay Allah. Ito pa kaya, na tao na nakagawian niya na gumawa ng mabuti. So, mas malaki yung gantimpala. Actually, hindi ito kakaiba kahit nga sa mga tao, yung ganitong sistema. Kasi katulad ng palagi ko nakukwento sa inyo, yung meron kaming teacher nung high school, meron kaming classmate na matalino sa math, naka-absent siya minsan, hindi siya nakapag-quiz. At nung nire-record na yung mga score dun sa quiz, binigyan pa rin siya ng teacher ng perfect na score. Nung tinanong mga kaklase ko, bakit perfect yung score, di naman nakapag-quiz. Sabi ng teacher, kung sakaling nakapasok yan, perfect pa rin niya yung exam. Pareho lang. So binigyan niya ng special na consideration. Yung kaklase ko, kung yung tao nakakaisip na maging makatarungan, kumbaga magbigay ng special na consideration sa ganung bagay, paano pa kaya si Allah? Si Allah mas mapagbigay kaysa sa sino mang teacher o sino mang tao. So ngayon din, fabiniyati al-khalisa tasirul adat ibadat. At sa pamagitan din ng niya, ang mga nakagawian natin ay maaring mabigyan ng gantimpala bilang ibada. Okay? Famata akhlasal muslim niyatahu fi ayyi amalin dunyawi kana lahu ajru dalika al-amalul mubah. So sino man daw na ang gagawin niya ay gawin niyang dalisay ang kanyang layunin kahit sa isang gawain na pangmundo, halimbawa magiging ikhlas ka sa iyong trabaho, gagawin mo yung trabaho mo ng may ikhlas na gagawin mo ito na matutupad mo yung obligasyon mo sa iyong pamilya na matustusan mo sila. Gagawin mo ang trabaho mo na matutupad mo yung obligasyon mo sa mga tao na may karapatan sa iyo. Yung mga customer mo, halimbawa, yung mga kliyente mo, nabibigay mo yung karapatan nila. Maaring yun ay mabibigyan din ng gantimpala. Yung pagtatrabaho mo, mabibigyan ng gantimpala na katulad ng gantimpala sa pagsamba kahit sa isang gawain na hindi naman wajib, pagkus ay mubah. Mubah, pinahintulutan, pangkaraniwang pinahintulutan, pero nagiging ibada o magagantimpalaan na katulad ng iba pang gawain na ibada. Katulad halimbawa rito, sa hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, "Ida anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqa." Kapag ang tao daw ay nagtustos sa kanyang pamilya, sa pamagitan ng kanyang trabaho halimbawa, o negosyo, siya ay mabibigyan ng gantimpala na katulad ng nagbigay ng sadaka. Kaya yung tao, huwag niyang pagdadamutan ng kanyang pamilya. Okay? O huwag niyang iisipin na mas dapat niyang tulungan yung ibang tao kaysa sa sarili niyang pamilya. Yung pamilya niya may sakit, yung asawa niya may sakit, pero sa halip na bilhan niya ng gamot yung asawa niya, pinangsasadaka pa niya sa iba. Hindi yung kabanalan. Yun ay waraul kadhib pa rin, yung khutba ko nung Biyernes. Yun ay huwad na kabanalan pa rin. Bakit mo unahin yung ibang tao? Mas nangailangan yung pamilya mo. Ano, para saan? Para purihin ka ng iba na ikaw ay mapagbigay? Hindi, unahin mo yung pamilya mo. Porque walang nakakaalam na yung pamilya mo, tinutustusan mo, hindi mo sila pinapansin, tinitipid mo sila. Okay? Sabihin niya sa tatay niyo, pwede naman. Pwede naman, inshallah. Pero alam ko, hindi naman kayo titipid ng tatay niyo eh. Walahu fi riwayatin ukhra, meron pang ibang inuulat, at iniulat naman ito muli ni Imam al-Bukhari. So ito ay tungkol kay Sa'ad bin Abi Waqqas, radiyallahu anhu, o mula kay Sa'ad bin Abi Waqqas, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ajrat alaiha hatta ma taj'alu
fi imra'atik. Tunay na ikaw ay nagtutustos, tunay na ikaw ay hindi nagtutustos sa iyong pamilya, na ikaw ay naghahangad ng gantimpala ni Allah, liban na lang nagagantimpalaan nga ito ni Allah. Illa ujrat alayha, liban na lang nagagantimpalaan ito ni Allah. Lahat ang ipangtutustos mo. Yung anak mo, binilhan mo ng pandesal. Yung anak mo, binilhan mo ng uniform, binilhan mo ng sapatos. Lahat yun ay may gantimpala, na katulad ng gantimpala ng sadaka. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kahit yung bagay na isinusubo mo sa bibig ng iyong asawa, lahat yun ay magagantimpalaan din ni Allah bilang sadaka. So lahat ng kabutihan, kapag ginawa ng may ikhlas, ay magagantimpalaan bilang sadaka. So ito ay sa pamilya. So ganun din kahit sa ibang tao. Sa kapitbahay, naging mabuti ka, may reward din yun, inshallah. Huwag kayong gagaya doon sa mga kuripot sa pakikipagmabutihan sa kapwa, na makikipagmabutihan lang sila doon sa tao na may pakinabang sila. At panghuli doon sa mga hadith na may kinalaman sa pamilya, na maaari itong magantimpalaan pa rin katulad ng ibada, sinabi nga, hattal lakmata tarfa'uha taj'aluha fi imra'atik. Kahit ang isang piraso ng pagkain na isinusubo mo sa bibig ng iyong asawa, ito ay may gantimpala pa rin na katulad ng sadaka. At ito ay iniulat ni Imam Muslim. Kaya nga kung naalala ninyo yung hadith, yung tungkol sino ba yung tatay, nakalimutan ko yung pangalan, basta si Ma'an, yung anak, binawi niya yung sadaka na ibinigay ng tatay niya. Si Yazid pala pangalan ng tatay niya. So binawi niya kasi meron din naman siyang karapatan doon sa sadaka ng tatay niya. Yun nga, ang maaaring nangyari doon, inuna ng tao na bigyan ng sadaka yung ibang tao, kaya ito ay kanyang binawi. At ganyan din, tapusin na lang natin to, may 2 paragraph na lang natitira. Sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah tungkol sa mga serye ng mga hadith na ito, وَتَمْثِيلَهُ بِاللَّقَمَ مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْقَائِدَةِ. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit isang piraso ng pagkain, isang butil ng pagkain na isusubo mo sa bibig ng iyong asawa, ang pagkaka-express dito ay bilang mubalaga, bilang hyperbole, bilang kumbaga sa literature nga, hyperbole, ano sa Tagalog, pagmamalabis, exaggeration ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bigyang diin na kahit gaano kaliit na kabutihan na gagawin mo sa pamilya mo at ginagawa mo ito para kay Allah ay may gantimpala. May gantimpala. Li'annahu idha thabita al-ajr fi laqmati wahida li zawjatin ghayra mudtarra famadhannu bima at'ama luqman limuhtaj. So ganyan din kung sa maliit na butil magagantimpalaan ka, paano pa kaya sa malaking butil? At kung yung asawa mo na meron ka naman talagang obligasyon na tustusan, magagantimpalaan ka sa pagtustos sa kanya, paano pa kaya kung ikaw ay nagtustos naman doon sa tunay na nangangailangan? Kasi maaaring yung asawa mo hindi naman gutom pero tinutustusan mo, may gantimpala ka pa rin. Pero kapag nagtustos ka doon sa taong gutom talaga, mas malaki yung gantimpala nun. Mas malaki yung gantimpala. No? O amila minataati ma masyakkatahu fawqa masyakkati thamanil luqma. O kaya, yung mga gawain na may hirap, ito ay magkakaroon pa rin ng mas malaking gantimpala, inshallah. Dahil kapag ang isang gawain ay mahirap, meron din itong malaking gawain. Halimbawa, nakaranas ka ng matinding hirap sa trabaho mo, inshallah, malaki rin ang gantimpala nito kung ito'y trabaho mo para kay Allah at para matustusan ang iyong pamilya. At ang gantimpala nito syempre ay mas malaki pa kaysa sa gantimpala na makukuha mo doon sa pagbibigay ng kahit maliit na pagkain sa iyong asawa o pamilya.
sa maari. Halimbawa, ngayon, di ba, may mga tao, halimbawa, na mahirap yung trabaho nila. Bawa si Ahmad, nagra-rider, ginagabi. Si Ismael, nasa construction. May hirap na trabaho, inshallah. Malaki rin ang gantimpala, inshallah. Si Manong, laging stressed. O meron ding reward yun, dagdag. Kasi ang bawat gawain, sa bawat dagdag na paghihirap dito o pagtitiis, alang-alang kay Allah, may dagdag din na reward, inshallah. At panghuli, bago tayo makarating doon sa susunod na chapter next week, ang sunod na chapter, Wasailul Ikhlas, paano ka makakarating sa ikhlas. So yung sumunod na chapter, ikhlas pa rin pala. So akhiran, panghuli, la yakfa alal jami'i hadithi rajul al-muqni bil hadid alladhi jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ma'araka. So sinabi nung dito, sa meron daw hadith tungkol sa isang lalaki na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa labanan. O habang sila ay nasa labanan, nagtanong yung isang lalaki, Ya Rasulullah, o katil o aslim, o sugo ni Allah, lalaban ba ako o susuko? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay hindi pala aslam. O katil o aslam, so meron daw lalaki na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa siya Muslim. So nagtanong ito, o sugo ni Allah, gusto niya sumama sa gera. O sugo ni Allah, lalaban ba ako o magmumuslim muna ako? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslim thumma qatil, magmuslim ka muna bago ka lumaban. Fa aslama thumma qatala faqutil. So nagmuslim yung tao na yon, lumaban sa jihad at napatay siya doon sa mismong labanan na yon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amala kalilan wa ujira kathiran. Siya raw ay gumawa ng kaunting bagay kasi ilang oras lang siyang Muslim, namatay na. Hindi nga siya siguro nakapagsala. Hindi niya naranasan magwudu. Pero magagantimpalaan siya ng malaki sa kaunting gawain na ito ng jihad na kahit hindi siya nakagawa ng iba pang mga gawaing pagsamba. Dahil ginawa niya ito alang-alang kay Allah at syempre ito ay isang gawain na garantisado na ang gantimpala nito. Alhamdulillah. Ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kaya napakahalaga ng niya, alhamdulillah, na yung niya nga, ang intensyon, ito ay ang ugat ng lahat ng kabutihan, inshallah. Ang ikhlas, ang ugat ng lahat ng kabutihan. So itutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.